Hey guys, Tingy here and I'm back with new chika. Gusto niyo yun? Alam kong gusto niyo yun, mga chikadora din kayo eh. Sa mga nag-request pala ng part 2 nung nuknukang na sinungaling kong friend. Sige, sa susunod. Nakakatawa nga kasi may nag-message sa akin. Sabi niya, "Hoy, huwag mo akong ikikwento dun sa ano mo baka gawin mo pa akong content. Ikwento mo pa ako." Sabi ganyan. Nanonood sa'yo misis ko. Natakot yan. Briniving ba naman ako? Huwag ko daw siyang ikwento. Anyway, yung kwento ko sa inyo, last year pa to nangyari. Last year pa, kakwento ko lang din. Kaya wala lang, matutuwa kayo sa kwento kasi mga chikadora din kayo. Pero may inis din kayo at the same time. So, yun na nga, yung friend ko kasi na to, friend na naman. So, yung friend ko na to, hindi ko na siya friend ngayon, literal. In-unfriend ko na siya. Hindi tayo mag-friend ng mga ganong eksena, diba? Yung nuknukan kong sinungaling na friend ko pa rin siya up until now. Pero ito, hindi ko na talaga siya friend. In-unfriend ko na siya, girl. So, yun na nga. May party kasi ako. Birthday party ko yun. So, dun sa party na yun, ano yun, mga close friend ko lang talaga. Walang plus one dun. As in, limited lang talaga yung bisita ko. Yung kilala ko lang talaga. Tapos, siya naman, kilala ko din naman talaga siya. Friend ko naman siya, kaya nga siya invited, diba? So, 2016 ko pa siya naging friend. Pero, hindi kami always nagkikita, ganyan. Pero, nagkaka-chat naman kami, nagkakausap, kumustahan, hello, ganun. So, nung time na yun, nung birthday ko na yun, invite ko siya. Kasi nga, para magkita na din kami, kasi ang tagal din namin di nagkikita, ganyan. So, tapos, di pumunta rin siya, ganyan, pumunta siya. Nung nagpunta siya, late na siya dumating, hindi ko na alam kung anong oras siya dumating. Pero late na siya dumating, so enjoy lahat. Tapos, nakatulog na ako. Kasi nga, syempre, nomo, so orlok ang person. So, nalimpungatan ako kasi naalala ko na yung kapatid ko susunod pala sa amin. So, kasi ang out niya is 3:00 ng madaling araw. So, susunod siya. So, edi yun. Tapos, hinanap ko yung phone ko. So, syempre, yun yung initial reaction mo. Asan yung phone ko? Ganyan. So, ilan na lang kami naiwan dun kasi tapos na yung party. Anong oras na yun? Umaga na. Mga 6 na siguro yun. Mga 7, ganun. So, ilan na lang kami nandun. Tapos, hinanap namin yung phone. Kasi maliit lang yun. Nasa hotel yun. So hinanap namin sa kusina, sa CR, sa kwarto, sa sala, dun sa sofa na mga talaga binabaliktad na namin, sa mga kasulok-sulukan, ganyan. And worst, pati yung basurahan, binulat-plat na namin yung basura, ganyan. Kasi nga, hinahanap namin yung phone. Tapos, wala talaga. So, naisip ko, okay, dahil nga mga nakainom, dahil nga mga, diba, baka may nakadala. Very, very, as in, limited lang din yung, bisita ko. As in, kilala ko silang lahat. Ganun. So, tinawagan ko, may message ko, walang, nag-reply sila, wala sa kanila, ganyan. Kasi itong bukod tangi na to na, na babae to, girl. Tapos, tinawagan ko, hindi siya sumasagot. So, sabi ko, ba't kaya hindi siya sumasagot? Baka tulog pa. Kasi, syempre, nung oras na natapos yung party, diba? So, baka tulog pa. So, ngayon, may message ko siya. Sabi ko, nadala mo ba yung phone ko? Hindi ko naisip na kukunin ba? Naisip ko lang, baka nadala. So, yung message ko is, nadala mo ba yung phone ko? Kasi nawawala yung phone ko eh. Baka nadala mo, ganun. Yung message na yun is, generic, lahat ng bisita ko may message ko ng ganun na baka nadala nyo, ganyan, pa-check ng bag nyo, ganyan. Hindi siya nag-reply. Siguro nag-reply siya, oras pa bago siya nag-reply. So, nag-reply siya, sabi, ano yun be, ganyan. Sabi niya, nasa interview ako, di ko masagot ang tawag mo, ganyan. So, sabi ko naman, okay, sige, tawagan mo na lang ako after ng interview mo. Tapos, ang tagal niyang hindi tumawag. So, oras ulit ang binilang. Siguro mga 4 hours ulit. So, sabi niya, nandito pa ako sa training. Isipin mo yun, nasa interview ka pa lang, nasa training ka na. Ang galing mo, girl. Pero baka mayroon naman talagang ganun. So, di nasa training daw siya. So, sabi niya, nasa training pa ako. Ano ba nangyari? Ganyan. Pero wala naman sa bag ko. Sabi niya, ganyan. Wala naman sa bag ko. Pag-check ko kagabi, sabi niya ganun. So, tapos, 10:00 ng gabi ulit. Alam mo yung pagitan nung pag-reply niya sa akin, siguro 3 beses lang siya nag-reply sa akin, parang nasa interview siya, tapos nasa training na siya, tapos nung gabi, nakauwi na siya. Nasabi niya, siguro 10:00 ng gabi yun. Tapos sabi niya sa akin, na-check ko na yung bag ko, wala naman yung phone mo, ganyan.
Di tapos, sinabi ko, asan ba yung phone ko? Sino bang kumuha? Ganyan. Kasi lahat na nag-reply, lahat na makausap ko, wala sa kanila. So, syempre, tinanong ko yung sa hotel, baka may nakita, yung naglinis, ganyan. Wala naman din. So, meron siyang find my iPhone. Ang Boplax ko naman din, kasi ang nilalagin ko is ibang account. So, nagkamali pala ako kasi dalawa yung account ko. Tapos, so nilalagin ko is yung isang account. So, syempre, hindi ko siya mahanap. Napagtanto-tanto ko after ilang days na ilagin ko yung isa. So, pag login ko, dalawang lugar yung lumabas, which is yung lugar ko, Business Bay, tsaka yung lugar niya, sa Satwa, ganyan. Since kilala ko nga lahat ng bisita ko, alam ko kung mga taga saan sila. So, siya lang naman ang bukod tanging taga Satwa, ganun. So, parang, edi, confirm, diba, na nasa kanya yung phone. Kasi yun yung lugar na lumalabas. So, message ko siya. Alam mo yun, ako pa nga yung nahiyan, parang, ano bang sasabihin ko, na nakikita yung phone ko sa lugar niya. Parang ano bang sasabihin ko sa kanya. Tapos, ang minessage ko siya ulit. Sabi ko sa kanya, sure ka ba na wala sa'yo? Kasi nalolocate ko na yung phone ko at lumalabas sa lugar mo. Alam mo anong rason niya sa akin? Sabi niya, baka yung kumuha nung phone mo is nagpunta ng Satwa, inopen niya yung phone para ako yung mapagbintangan. Pero sabi ko naman, ang effort naman nung gagawa nun, diba? Tsaka, Diyos ko, yung mga bisita ko, mas maganda pa yung phone nila sa phone ko. Yung phone ko nung nawawala, ano lang yun? Very putyo-putyo, diba? Tapos, edi yun. Kasi sabi ko sa kanya, hindi naman gagawin ng mga friends ko yun na parang effort, 'di ba? Di yun. Tapos sabi niya, hindi ko naman kukunin yun kasi hindi ko kukunin yun kasi alam ko naman na nalulocate ang iPhone kasi naka-iPhone din ako. I don't know. Kanyang eksena na wala sa kanya, ganyan. Sabi ko na nga lang na, sige, magpapapulis na lang ako, magpapacheck na lang ako. Tapos sabi pa niya, kung okay lang yung visa ko, sasamahan pa kita sa pulis. Gumaganon pa. Tapos ito pa nga, nakakatawa pa kasi, di ba, nalolocate ko na kung asaan. Tapos sabi niya sa akin, wala daw siya sa Dubai, wala daw siya sa Satwa. Basta di ko alam kung asan siya, basta nasa ibang lugar siya. Tapos sabi ko, di, ibigay mo na lang sa akin yung number ng landlady niyo, kakausapin ko. Kasi nalolocate nga yung phone doon sa lugar niya, doon sa inuupahan niya, whatever, kung saan man siya. Tapos sabi ko sa kanya, ibigay mo na lang sa kanya yung number ng landlady mo, kakausapin ko, ganyan. Tapos sabi ba naman niya sa akin, ayaw daw nung landlady na ibigay yung number niya. Kasi kung isipin mo, hello, landlady ka, nagpapaupa ka nagpaparent ka, ayaw mo ibigay yung number, paano ba kung mag-i-inquire pala ako, diba? So hindi pwede mag-inquire kasi hindi mo binibigay yung number mo, ganun. Tapos yun na nga. Tapos sabi niya sa akin, ayaw kasi, pagbalik ko na lang, ganyan, ido-double check ko, ipapatanong ko na lang, ganyan, sabi niya ganun. So, sige, alam mo, ang bait-bait ko pa nga sa kanya, sabi ko, sige, double check mo na lang, kasi nga, nalulocate nga sa lugar mo, ganyan. So, naman niya sa akin, magkano ba yun? Kasi babayaran ko na lang, kasi ayoko ng stress, nai-stress na ako dyan, parang ganun, kasi nga kinukulit ko siya, na, asan na ba yun? Kasi nakita nga na, marami ka daw phone, dun sa bag mo, ganyan, tapos sabi niya, paano, ganyan. Tapos sabi niya, babayaran niya. Wala nga siyang work. Naghahanap nga siya ng work. Wala nga siyang maayos na visa, ganyan. Sabi ko naman, hindi naman yun sa pere. Sabi ko sa kanya, daming contacts dun. Ginagamit ko yun sa work. Kasi nga company phone yun. Sabi ko sa kanya, ginagamit ko yun. Marami akong contacts dun. So, paano? Diba? Ganun ang sinabi ko sa kanya. So, dami niyang rason, girl. Tapos yun nga, nung ika 9 days, sabi ko kasi sa kanya, magkita tayo sa Dubai kasi may message ko sa Saturday kasi nga wala siya sa Dubai. Wala din ako sa Dubai. So sabi ko sa kanya, magkita tayo sa Dubai pagbalik ko. Tapos nung kinamande yan, nag-message nga siya sa akin, sabi niya, magkita tayo. So, napaisip ako, sabi ko, bakit kami magkikita? Siguro, ibabalik na niya yung phone. Tapos sabi ko, nandyan ba sa yung phone? Yun yung, tapos sabi niya, oo, nakita ko, ganyan, kinuha pala nung kasama ko, bago kong kasama sa bahay na Nepalina. Sabi niya, nakita daw niya sa CCTV, kasi nga kinulit daw niya yung landlady niya, emedu, ganyan. So, ang nangyari daw, ang siste, pagdating niya, nilapag niya yung bag niya sa sala, tapos nag-CR siya, kinuha nung bago niyang kasama. Come to think of it, yung party ko nasa World Trade, paano napunta sa wag mo? Hindi nga daw siya uminom hindi siya uminom. Kasi nga daw naggagamot siya. So, parang,
Paano nangyari, 'di ba? Tapos di yun na. So nagkita na kami, nandun na, nakita kami. Alam mo girl, parang wala talagang nangyari. As in, parang wala nangyari. Parang ang saya-saya pa niya nung nakita niya ako. Parang, hi, be, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, kinikwento nga niya yung nangyari na nandun nga daw sa, na Nepali niyang, na bagong kasama, yung phone. Hindi niya alam kung paano, ganyan, ganyan, ganyan. Pero daw, pag nakuha daw niya yung copy ng CCTV, ibibigay na daw niya sa akin. Sa akin naman, hindi na ako interesado as long as nakabalik naman yung phone. Alam mo bakit? Kasi nandun yung mga pictures. Nandun yung mga pictures nung birthday ko. Wala man lang ako na-upload kasi nga, nandun lahat, hindi ako nag-upload, di ba? Yun talaga yung habol ko, yung pictures. So yun na nga. Ang nakakatawa pa pala nito is di ba binalik na niya. Nung bago nawala yung phone, palowbat na yun, as in red na. So, kung umabot pa ng ilang oras, lowbat na talaga yun, umabot pa ng 9 days. So, technically, dapat ibabalik niya sa akin ng lowbat. Aba, naka-charge siya dry, 57%. Nung binalik niya sa akin, pag on ko, 57% na siya. Tapos, ang nakakatawa pa, block siya. So, maghihintay pa ako ng ilang oras bago kasi trinay ng ilang beses na i-open yun. Kaya ganun, diba? So, sa madaling salita, nakabalik naman yung phone. Kaya lang nakakapagtampo lang is in-invite mo na, pinakain mo, pinaparty mo, pinainom mo, diba? Libre naman din lahat. Gusto pa ng giveaway, gusto pa ng souvenir. Kinuha pa yung phone ko, diba? Parang, ano ba yan? So, parang, ang hirap na magtiwala din talaga ngayon na parang yung friend mo na ang tagal mo na din na hindi nakasama or nakita, hindi mo alam na may pinagdadaanan pala siya or kailangan niya din talaga ng pera kaya nagawa niya yun. Pero hindi ko alam kung ano man ang rason niya, bakit niya kinuha, buisit siya. Pero ang mahalaga naman, nakabalik yung phone, diba? Pero hindi kami nag-away kasi hindi ko naman talaga siya inaway at hindi ko naman din, wala lang, diba? Basta ibalik niya, yun lang naman din yung mahalaga sa akin. Kaya lang yun nga, hindi ko na siya friend. Kumbaga, para kausapin pa siya, para i-invite siya, diba? Buti nga ako yung nawalan kaysa naman yung bisita ko, mas nakakahiya yun. So yun lang, chika-chika.